Pag ganun, huwag ka mag-rapid boots. Oh, yung masakit dyan kasi, yung dalawang kasama niya, yung Phoveus at saka sa yung Cho, Iiwan siya. pareho iiwanan siya. Dapat mag-usap. Okay, pagdating sa team fights, dapat mag-usap dito si Fish God at saka si Aris. Farsa, hindi tayo pwede yung dalawang magugo ka agad. Oh, ayan. Dalawang Pinoy yan na nakaatas na dapat mag-usap talaga. At magkasundo sa kung ano ang mga gagawin nila heading into game number 2 kasi ito na lang ang chance nila na mabaliktad ang sharing ito. Kaya pasok na tayo. Let's go, Renmar at Ingan. Alam mo, Renmar, ano na eh, napabilib naman ako sa YB in-game nung start talaga. Early pickoffs, even controlling yung unang turtle. Pero ngayon kasi parang mahihirapan sila gawin yun sa combination ng isang Kalea at Chushin eh. Yeah, kailangan natin tignan kung makakapag-clear na maayos dito si Unicorn na si Aris. So far for the first rotation, yung first minion wave, Onyx Philippines ang naglamang dahil sa mga poke damage na nagawa nila. At ito yung Beatrix na naka-thrill, Assassin Emblem, at saka Master Assassin ang ginamit niya. So parehas naman naka-Master Assassin yung dalawang gold laner. So kita mo naman yung priority nila sa pag-laning at lamangan doon. Dalawang PYT para sa YB in-game. Isa para kay Unicorn, isa para kay Aris. Gusto ko yung ginagawa dito ni Lucas ngayon na talagang i-prevent natin yung maagang pwedeng pag-snowball dito ni King Kong by invading early on. Putting priority dun sa gold lane. Pero teka lang, si Brusco mo naman ay makakatakas din. Good initiation sana para sa YB game. Good rotation by YB in-game. Of course, sinabi mo rin naman yung pagka-invade ng Suyo dun sa top side. So, siya yung nakuha ng gold pero si Fish God. Okay, okay lang ba? Okay. Makakatakas din naman. Pero sabi lang ni Kirk, di mo na mauulit yung ginawa mo sa akin kanina. Tinuunwan nyo, kami na magtutuunwan sa inyo ngayon. Alright, so far, despite Onyx Philippines, sila nanalo sa unang trade sa gitna, nakabawi ng isang maliit na trade doon sa pag-damage kay Brusco. Ay, pero mahulog dito sa Aris! Mega Detector pero naka-kundo naman palayo. Itong si Ares. Pero crucial to dahil naparecall yung roam nyo sa unang turtle pa lang. Yep, and typical rotation again, makakakuha ng level 4 si Kirk sa gitna ng mapa at hindi makakapag-turtle ang YB in-game. Si Kirk nagbigay na ng info. Tingnan natin kung mag-i-invade dito ang Onyx Philippines pagkatapos. Pero sa top side! Okay, nagdala Super Prince. Itong si Unicorn, si Kelra ata tutumba pero nakatakas pa! Ano ba yan, Kelra? Tinayuan lang niya, boss! At napitas po si Fish God dun sa pababa. Si Kirk naman makakabawi. Tinamaan si Unicorn! Hindi ko na alam, Kirk. Ba't mo ba kinikitlatan namin ating salt to the wound? Pero si Brusco gusto pa nga mag-jump in dito. Pinalibag na naman. Etong si Lucas, Kelra, di ko na alam. Ano bang matatawag namin sa'yo? Grabe yun! Tinayo na lang niya si Unicorn. It's like, okay, ilalapag ko to dito kasi dito siya tatakbo. Eh, hindi gumalaw si Kelra. Kasi Kelra, okay, tatakbo na ako. Mag-flicker pa ako para hindi ako mapitas. Ngayon, in advance na yung advance mag-isip ngayon at si at ang mapupuruhan dito habang nag-invade naman ng Onyx Philippines. Etong si Fish God talagang pag-zone out doon ang ginagawa ay Super Prince. Nagamit ang ating Feathered Airstrike pero mag-disengage din naman ng Onyx Philippines. Fish God ngayon ginagawa ng fishball ng tatlo pero makakabawi. Sabi ni Kirk, tutukukin lang kita. Pumasok si Bilexi, tumama ng SOD. 1-for-1 trade. Okay, pero Onyx PH, dami nilang nakuha doon pagkatapos ng cancel out ng gank kay Kelra. Nakapagawa siya ng gold doon at na kuhaan ata nila ng orange buff si Lucas. Naagaw nila kung hindi ako nagkakamali. So ngayon, sinusubukan na nila makahanap talaga ng isang bawi kasi ang mas mataas yung bawi ng Onyx Philippines. Almost one level gold lead na lang itong si King Kong. Pero ang ganda ng sipa doon ni Ares. Kaso jump in kagad. Ito si Brusco. Yung Feathered Airstrike hindi na nga nagamit dahil tinikitaan ng dalawang Onyx. At ngayon si Fish God bumabalik pa rin pero parang wala na ata siya pagsasadod na laban sa apat. Tumumba na naman ang tatlo sa YB game. Sakit, 4-0 man na yung lead na to. Kasi hindi pa nahuli dun si Super Freeze. Nakapag 6 assists na. Hindi pa sapat yung damage ng YB in-game at nadamay lang si Lucas dun sa pagsipa. Alam mo si Belexi iniisip niyan kasi alam natin yung gold lane medyo dead lane so wala pa nangyayari. Na ano yun, sinasabi, ano nangyayari? Ba't yung mga kampi ko nawawala bigla? Tahimik lang kami dito. Kailangan ba bagalan natin ng YB in-game? One more attempt ang pwede nilang gawin sa sobrang ma-agresibong team fight. Kung hindi nila makuha yun, di wala na ang early to mid-game ng YB in-game. Mag-mid to late game na lang silang dalawa. Okay, na-dodge ni Super Prince. Ay, nako. Yung Jit Kundo sana ni Aris, pinasabog ni Elra sa mukha. King Kong pumasok pa with electrifying beats.
Next target si Fish God pero nakapag-flicker out in Onyx Philippines once again. Sa kanila na ulit ang Turtle. Yun lang. Nahuli pa si Aris. Gusto nilang magkuha ng vision. Ay, si Bruce makahuli ata. Ayun na. Sinapak nila. Ay, nako, yun lang. Hindi na ginamit na nga yung Tsunami Slam. Sinapak na lang ng Onyx Philippines at nawala kagad si Unicorn. Nawawala ulit sa rotation ng YB in-game dahil sa pag-counter ng Onyx Philippines. Nakakabawi sila sa mga gustong gawin ng YBG. Ang laki sana ng takbo ng larong to kung yung ginawa nila kay Kellan sa taas, kumonekta katulad ng pagkonekta dito ni Brusco once again. Aris wala ng takas. Nalabagan ng metal detector dito at nabaon sa lupa. Nakikipag 1v1! Okay, aaminin ko, si Bilexi panalo doon. Oo, nice one, Bilexi. Si Bilexi panalo doon. Bigay mo na kay Henra. Good for you. At sabi ni Kellan na feeling ko si Kellan doon naggagano lang. Okay, Oo. I see you. Oo. I see you, Bilexi. Respect, respect. Pero sa ibang parte ng mapa, sobrang talo pa rin ng YBG. Tama. Okay, Bilexi, nice. Nakakuha ko ng isang kill sa God of the Gold Lane. Oo, pare. Guys, tignan niyo. Guys, Sabi ni Bilexi kanina, 7-1 kanina. Nice, nung nagawa ko to. 11-2 na. Pwede na. okay. Ang laki ng liga ng Onyx Philippines. Tignan natin kung saan makakahanap ng turnaround ang YBG. Isang sobrang gandang sipa pero kanino? Kasi pinakita ng Onyx Philippines na kung may mapipick off man, kaya pa nila respondan. My God, Brusco! Ang ganda na pag-respond din nila doon. Fish God naipit na naman sa apat. Ako pinagtusok-tusok, naging baseball na naman. May conceal na magaganap dito para makatakas. Pero eto na yung sinasabi nating always 3 steps, 4 steps ahead ang Onyx Philippines. Na-anticipate nila yung conceal, pati na rin sipa. Pero sabi doon ni Brusco, inultihan lang niya eh. Okay, King Kong susubukan niya. Ay, nakuha pa niya si Unicorn. Si Lucas nag-show na nga sa... Okay, sige, subukan mo kunin yung mid laner ko. Nakuha nga. Nag-purify na nga dun eh, pero wa-effect eh. Galit kasi si King Kong eh. Sabi kasi ni King, puro kayo Kelra eh. King Kong naman tayo. Pero tingnan natin yung mga KDA ng mga ibang miyembro ng Onyx Philippines. Of course, Kelra 211, King Kong 305, Kirk low-key pero 501. Grabe laki ng epekto. Ay, kung mahuli dito si Bilexi. Ay, naku, yun lang. Okay. Kirk is my MVP. Kinikidlatan na nga po ng Sonics ang kanilang nakakatapat ngayon kasi kahit anong iba to sa kanila, ready silang saluhin at ibalekta si Brusco na naman. Napakaganda ng huli. Unicorn, hindi talaga niya na ma-maximize yung feathered airstrike, pre. Ito yung mga moments na kung pwede ka lang mag-chat, mag-chat ka, mercy eh. Mercy na to eh. Uy, ito na yung grabe naman kayo. Lahat ng gusto gawin ng YB in game, pre, kinakaunter lang ng Onyx. Naririnig ko na si Rockart eh. Sinasabi na Rockart ngayon, gusto ko lang naman mag-enjoy. Gusto ko lang naman mag-MN. Ba't balibag yung nakatapat ko? At sinusubukan lang talaga nila eh. Oo. Lahat ng mga ginagawa dito na Aris, even though for me, niisip ko medyo overly aggressive, at least meron silang something na ginagawa, di ba? Tama. Pero yung masakit doon, yung something mo, kinaka-counter lang kagad. May bawi kagad yung kabila na, okay guys, may sipa ako. Okay guys, respawn na ako. Kasi sa totoo lang, si Aris, may galawan din yan sa show niya eh. Oo. Kaso ang problema, may kaleya yung kabila. So kahit anong magandang pasok mo, kahit gamitan mo pa ng flicker sipa, pag may Brusco na ready yung ultimate, wala ka talaga magagawa eh. Oo, tatalon kagad si Brusco. Ayan na Papasok naman. kagad si Kirk. Yan na naman. Nako po, sabi kasi ng Onyx Philippines, hoy Pinoy ka, di ba? Dito ka sa amin, dito ka sa mga kapwa Pinoy mo, dinala sa 5. Oo, gusto nilang mag-vision. Oo. Itsunami slam lang ni Brusco. At wala rin damage yung... Ay, mahuli din si... Ay, naku, ang sakit. Ouch. Yun na lang eh, ouch na lang talaga eh. I am speechless. Para sa mga ginagawa dito ng Onyx Philippines, pinapakita talaga kung gaano kalakas ang pinakamalakas sa Pinas. Yung SO hindi tatama pero pumasok dito ang Onyx Philippines. Napapasok din dito si Aris. Pasisipa niya si Brusco. Mapapatupad din naman si Fish God. Trade. Rumor for EXP. King! Okay, hindi kasi tumama yung Spear of Destruction doon ni Bilexi pero pwede na sanang mahuli doon si King Kong. Pero sa totoo lang at this point, kahit anong pagkakamali ng Onyx Philippines, bali wala dahil ang kanilang kalamangan, 11,000, malapit na sa nagastos ko kagabi. Mas malaki pa yan sa nagastos ko kagabi pero si King Kong, naku! Munti ka na ma-one-hit delete combo dun si Unicorn. Oo, munti ka na makani. Kumartizi. Ganyan ginawa ni Cartizi nung, kailan ba yun? Kahapon? Pero so far kasi sobrang right moves yung mga ginagawa ni Brusco and Super Prince. The moment meron sila nakita, i-go ka agad.
Tapos si Kirk, rekta, okay, tatakbo na ako sa backline para ma-pressure kagad yung Farsa. And yun na lang, inuulit-ulit lang nila na yung mga engagements na ginagawa dito ni Aris dahil okay, siya yung sisipa, full collapse lang kagad galing sa Onyx Philippines. Oo, tignan mo naman, kaya pala na solo kill ni Kirk si Belexi. Oo. Lala ng build blade armor lang yung pang-depensa. Yep. Tsaka nag-malefic roar din yung Hilda na yan. So, sobrang lamang yung Hilda naging parang assassin na rin yung build niya na naka-blade armor. Bumabalik tayo sa era ni Kirk na solo gamer eh. Oo. Sabi niya aanuin kong super family kung pwede ako mag-isa. Ayun tao, mo, 7-0-2. Mas marami pa yung kill sa assist. Yeah, and si Super Friends, nabuo na niya yung third item niya, yung Clock of Destiny. Nag-Sky Piercer, tas nag-glowing one siya. Ay, Brusco pumasok kagad! At pinalibag na nga itong si Fish God, the feathered airstrike. Ginagamit ngayon para na maka-clear out. King Kong doon sa likod. Nakikipag 1v1 doon kay Lucas. Pero sabi ni King Kong, objective muna. Back to basics tayo. Respeto pa rin sa capabilities ng YB in-game. Lord nagmarsya doon sa baba. Onyx Philippines looking to take another inhibitor turret. Okay, Onyx Philippines siguro endable na siya kasi yung minion wave sa taas at sa baba at sa gitna ay malakas na. Okay, umaambay itong si Brusco. May flicker, so any given moment pwede pumasok. At mga RKO na naman out of nowhere. Kill rush na shotgun na nga doon yung turret. Napakarami nilang minions at sa 5-man defense for YB in game of angle yung sipa ni Ares. At habang lahat yun nangyayari, si King Kong nandun lang sa likod nag-e-enjoy laban sa tatlo. Laban sa dalawa, wala nang natira. And Onyx Philippines, nagmadali na naman. Hindi ko na uulitin na less than 12-minute game ang ginawa ng Onyx Philippines. Sapat na ang kanilang naging pagkakatapos doon.